Good day guys, and welcome back ulit sa ating channel for today's video. Yamaha Biga Force 115 Fi ay nagkaroon ng problema sa kanyang makina. Sabi naman guys, ay bilang tumirik ayaw na umandar, no? At ito daw ay nagkaroon ng puting usok. You know, klarong-klaro nagkaroon ng maraming carbon sa kanyang canister. Una natin ang kanyang sosi at try natin pa na rin kung ayaw ba talagang umandar. You know, kahit anong redundo, wala talaga guys. Try naman natin i-kickstart. Oh no! Kahit kickstart guys ay walang response no, at nakikita ko parang malambot siya i-kickstart. Possible may problema na naman sa kanyang makina. So ito naman ay isang case ng loss of compression guys. So para mabilis ang trabaho, kailangan baklasin natin kanyang cover, kaya magikin na natin. So yun guys, na magic na natin ang kanyang cover at ito natin i-confirm kung ito ba loss compression o possible may problema sa kanyang kuryente. Tanggalin mo natin ang kanyang spark plug cap at saka at the same time ang kanyang spark plug. Para ma-double check na rin natin kung meron bang kuryente sa kanyang spark plug o pati sa kanyang tension wire. Kung meron kuryente sa kanyang spark plug, check na naman natin ang kanyang compression guys. Kasi nga sabi na sa hindi pa ito tumirik ay nabubuga na ito ng puting usok sa kanyang canister. So possible, ang magiging resulta nito guys ay magkapareha lang ito sa case scenario ng ating Honda XR150. Nagkaroon ng loss of compression dahil sa namumuong carbon deposit sa kanyang valvula. Check mo natin ang kuryente guys ng kanyang spark plug. So yun, sabi nyo guys, ito ay bagong linis daw ng kanyang spark plug lang, pero ayaw pa rin umandar. Check natin ang compression. Yun guys, so parang mahina talaga ang compression, no? Minsan wala, minsan meron. Pero kung meron man is napakahina talaga ang buga ng kanyang compression. So wala tayong iba pang pagdadahan guys, kundi ang kanyang valvula. So possible mayroon namang namumuong carbon deposit sa kanyang valvula guys. Siyempre para ma-confirm natin, kailangan natin baklasin ang kanyang cylinder head at i-check muna natin ang kanyang spark plug cap, spark plug pala to make sure na mayroong kuryente sa kanyang motor. So check muna natin ito guys, saka natin husgahan at baklasin ang kanyang cylinder head. So yun guys, ox po ang kuryente ng kanyang spark plug. Klarong-klaro sinag ng araw na malakas ang kuryente ng kanyang spark plug. So ito ang next natin gawin guys, since meron na siyang kuryente, baklasin natin ang kanyang tambucho, ang kanyang throttle body at ang kanyang air cleaner. Sa atin tanggalin ang dalawang bolt sa kanyang head cover. So ito nga guys, nabaklasan natin ang dapat natin baklasin. Next natin gawin is tanggalin ang dalawang bolt na yan natakip ng ating cylinder head. So kapag yung motor ay maka-experience ng ganyang senaryo, nag-uusok, matagal na, tapos hindi pa tumitirik, huwag nyo nang patagalin guys, bigyan nyo na pansin. Baka mangyari ang motor nyo sa motor na ibusing na bigla na lang tumirik habang nasa biyahe. So, possible cause dahil yun sa carbon deposit na sa ating combustion at pati sa ating valvula. So, natanggal natin ang kanyang camshaft sprocket. Next natin gawin, itanggalin lahat ng mga nut sa kanyang cylinder head. 4 na nut, kahit walang position ng pagtanggal guys, ay at least matanggal natin yung 4 na nut. Nung tinanong ko si Busing guys, sabi niya is wala pa lang history ito na nabaklas. Kasi nga is wala siyang ideya kung ito ba ay nabaklas o hindi. Dahil ito po ay nabili niya ng second hand. Tagal rin ito guys, no? Almost 5 years na ito. Simulang nabili ni Busing itong motor na ito. So dito na natin magkaalaman kung ito ba ay nabaklas o hindi pa. O ito pa ay still virgin pa rin. At tayo ang una nakabaklas ng kanyang makina. So kapag natanggal natin yung 4 na nut, pwede natin tanggalin ang kanyang plate, kanyang cylinder head. Next is ang kanyang dalawang stud bolt sa loob, yung Allen na mataas na stud bolt, gamit ang ating Allen wrench. So, may mataas na stud bolt yan guys sa loob. Hindi natin nakita yan, pero kapag sinilip natin yan, may dalawang mataas na stud bolt sa kanyang tagiliran. Okay. Allen po ang gamitin natin na tools. So yun, natanggal na. So, dito na natin malalaman ang katotohanan kung ano ang sitwasyon ng kanyang motor. Siyempre, tanggalin na natin ang kanyang block guys to make sure at ma-check natin kung mayroon bang gas-gas o nagkaroon ng pag-overheat sa kanyang piston. At pati na rin sa kanyang liner para makita natin ang kondisyon ng kanyang cylinder block. So, ito na ang moment of truth.
Ay, hindi pala guys. Kailangan pa natin tanggalin yung malaking nut na yung tagiliran kasi hindi natin mag-pull out yan kasi nakasabit yung timing chain. May mataas na bolt na kaangkla sa loob niyan guys. So, gamit ating 17mm na socket, luwagan natin yan. Gamit ang ating electric impact wrench. So, kapag maluwag na yan guys, mayroong allen na bolt yan sa gitna. Yung malaking nut na yan. So, luwagan natin siya pa counterclockwise para matanggal natin yung timing chain na nakasabit sa loob. So, 6mm na allen yan guys. Yun. So, ayan na natin ng kaunti. Huwag nating ubusin. So, kaunti lang. So, yun. Para makalusot yung timing chain natin. So, natanggal na siya guys. Kuha tayo ng gasolina at i-check natin yung kanyang intake. Lagyan natin ng gasolina kung may tagas ba o wala. So, ganyan po ang kanyang carbon deposit. Medyo kaunti pa lang guys, no? Pero, habang tumatagal, kakapal yan kapag pinatagal pa ni bossing. Buti na lang ito tumirik guys, no? Maaga-maagang pagtirik ng kanyang motor. So, check natin ang kanyang intake. Lagyan natin ng kaunting gasolina. So, yan guys. Walang ka-moisture na o tolo. So, ito yung pinaka-last natin i-check. Ang kanyang exhaust. Kasi dito mas maraming carbon na lumalabas sa kanyang tambucho guys. So, possible. Dito rin ang cause kung bakit nagkaroon na siya ng loss of compression. So, yun nga. Hindi tayo nagkamali. Ang daming leaking o tagas ng gasolina sa kanyang intake. Ito naman may same case scenario sa XR150 na mayroon namang bukol o carbon sa kanyang valvula. Kaya pag takip o pag close ng valvula ay ito ay nakaharang. Kaya lumusot ang hangin o pressure ng ating piston. Siyempre kapag nalagyan natin ng gasolina, automatic tatagas yan. So you know, klarong-klaro guys. So siyempre di mo tayo bibili ng bagong valvula. Ang gawin natin is siyempre ibabalve natin siya o i-grind. Tulad ng ating ginawa sa XR150. So, since nakita na natin ang cause kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression, ngayon i-check naman natin ang kanyang condition ng kanyang cylinder block at saka piston guys. Mas maigi na rin na i-double check natin since natanggal natin ang kanyang cylinder head. Kasi nga tulad ng sinabi ni Bossing, ito ay nagkaroon ng puting usok, no? So, possible nagbabawas na rin siya ng langis. At tulad din ng sabi ni Bossing, every time siya nakapalit ng langis, lagi na itong walang laman guys. Kahit mga isang baso, mahirap na daw matira ng isang baso. So, possible may tama ng kanyang piston. So, check lang natin muna natin. Saka natin i-confirm. So, ito na yung liner niya. Hindi nga tayo nagkamali guys. Ang daming hairlines o guhit sa kanyang cylinder block sa loob ng kanyang liner. So, kaya, ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng pagtagas ng oil sa ating cylinder head. Kaya nagkaroon siya ng puting usok. Dahil sa mga gas-gas na yan o hairlines. Guhit na namumuo sa ating liner. Okay. So, siyempre, ang walang ibang paraan dyan, kundi rebore lang guys, para mapakinabangan pa natin ang kanyang cylinder block. So, next natin gawin is, i-check natin ang kanyang piston. Mas maigi tanggalin natin ito para makita natin ang malapitan. Kita nyo bang parang oily na yan guys, sa ibabaw ng kanyang piston? Yan po ay oil na gagaling sa ating makina. So, klarong-klaro guys. So, next natin gawin is i-pull out natin. Tanggalin natin ang kanyang lock ng kanyang piston. Lagyan natin ng basahan guys para iwas aberya o problema. Kung sakaling nilipad yung lock sa ating piston. Mas maigi yan. Dipinsa na rin yan para hindi makapasok yung lock kung sakaling mang pagtanggal natin ay lilipad. So, walang iba ang remedy guys kapag may gas-gas ating liner, kundi rebore lang. Except kung gusto nyo bibili kayo ng bagong block, o original o genuine, depende na rin sa inyo guys. Pero kapag walang budget, rebore lang muna. Okay. So, tulak natin gamit ng ating star screw. Papukpok natin kay Bossing yung pin. Buti na lang andyan si Bossing guys, nanonood sa ginawa nating video, no? At the same time, yung pagbaklas natin sa kanyang makina. Medyo tumigas na yung pin guys, no? Mahirap na siyang i-pull out. Dala na rin is natuyuan ito ng langis. So yan, natanggal na natin. Nakikita natin guys na may oil o
oily na ang kanyang piston sa ibabaw, no? So, yan po ay oil. So, sa kanyang piston skirt naman, napaka, guys, kintab. Wala kayong makitang hairlines, no? So, maganda po ang klase ng piston yan. Hindi siya napiktuhan sa paggasgas ng ating liner. Ang ating liner lang ang may tama, guys, Siyempre, rebore lang ang remedy dyan. Wala nang iba pa. So, naobserbahan ko, kita nyo ba yung piston natin, guys? IN. Diba kapag IN, Honda lang yan. Dapat na palatandaan. Siyempre, kapag araw naman at saka dot, kung naalala natin, yan po ay Yamaha. Ang model po natin ay Yamaha, guys. Pero IN po ang kanyang piston. Ibig sabihin, ang ginamit na piston ng unang mekaniko ay Honda. IN, klarong-klaro. Impossible na hirapan makahanap ng Biga Force FI na piston ang naunang mekaniko, kaya ito ay kinonvert niya ng Honda. So, possible, guys, Honda din ang magiging piston na mabibili natin. Yan, kita nyo ba yan? 0.50. Ibig sabihin, ito ay naribor na, guys, at nabaklas na pala ito ng unang mekaniko. Pupunta tayo sa bayan, maghanap tayo ng piston at ipaparibor na natin ang kanyang cylinder block. At shoutout muna kay Bossing. Siyempre, guys, before natin i-assemble ang kanyang cylinder head, ay bibigyan ko ng idea kung paano i-dismantle, assemble ang kanyang cylinder head at kung paano ito ibabalve lap. So, ngayon, guys, ang natin gawin is baklasin natin ang kanyang rocker arm. Okay. So, sungkitin nyo lang siya gamit ang ating maliit na flat screw. Saka mo bunot ang kanyang pin at saka bushing sa tagiliran. So, yan po ang bushing na sinabi ko. At siyempre, ang kanyang rocker arm. So, no need ang bunutin ang kanyang cams, guys. Steady lang ang kanyang cams. Ang kanyang rocker arm lang at saka pin ang bubunutin natin para matanggal natin ang kanyang valve spring at saka ang kanyang valvula. So, ito ay magkaparehan ng case scenario ng Honda XR150, guys, no? Na habang tumatagal na pausok ang kanyang makina, ay mo ang carbon sa kanyang valvula. Resulta, nagkaroon siya ng loss of compression, bigla lang tumirik, at ayan umandar. Resulta na rin na malambot na ang kanyang kickstart. Ang ginamit pala natin pangtanggal ng compression spring o valve spring ay ang tinatawag nating valve breaker. Yan po ay available sa mga online shop, no? At yan po ay napakamura lang. Pangtanggal at saka pangbalik ng valve cutter natin. So yan po itsura ng ating valvula. Medyo makapal-kapal na rin ang carbon sa ibabaw ng kanyang valvula, guys. Resulta na rin yan na matagal na itong nagkaroon ng puting usok ang motor ni Bossing. So next ating tatanggalin ay kanyang exhaust na valvula. Itong exhaust na valvula, sure ako na makapal na ang kanyang carbon deposit. Dahil dyan po lumulusot yung oil na galing sa ating piston head at nakakonvert ng puting usok. So yan po kadumi ang kanyang spark plug hole. So, medyo nagkaroon ito ng pag-leaking na rin sa kanyang cylinder head. So, check natin yung kanyang valvula. Kung meron ba muong maraming carbon. So, naman gaanong kalami, guys, no? So, part na yan, yung mga itim-itim na yan pong naging dahilan kung bakit nagkaroon ng singaw ang ating valvula. Siyempre, pinaka-best gawin ay huwag muna tayong bumili ng bagong valvula kung wala pa tayong budget. Pwede natin itong i-grind o i-valve lang, no? Para matanggal yung mga carbon deposit na mo sa kanyang valvula. So, yun, no? So, ang next natin gawin ay lilinisin natin ang kanyang valvula. Tatanggalin yung mga carbon deposit na mga kapal. Tapos saka natin lalagyan ng grinding compound para masimulan natin siyang i-valve lap. So, yan. Medyo hirap. Makaputo-focus yung camera natin, guys. So, importante is malinis natin yung buong cylinder head niya. Apatin na rin ang kanyang combustion chamber. Huwag natin kalimutan tanggalin ang kanyang valve seal para hindi tayo mahirapan mag-grind. Advantage pa rin na walang valve seal yan, guys, no? Kasi kumakapit po ang ating valvula dyan tuwing ito ay ginag-grind natin. Tanggalin natin ang kanyang valve seal. So, yung kanyang cams, pwede natin hindi tanggalin kasi pwede natin siya i-grind kahit nandyan yung cams niya sa kanyang cylinder head. Okay. So, yan po ang kanyang valve seal. So, metal plate po ang body ng kanyang valve seal. So, ito na, nalinis na natin ang kanyang dalawang valvula. Siyempre, pinaka-next natin gawin is maglalagay natin ng grinding compound. Yung tulad ng nakagawian natin, ang pinaka natin ilagay is yung tinatawag nating coarse na grinding compound. So, ito yung pinakauna nating isasabak, ang coarse. Yan po.
para matanggal yung mga makakapal na carbon sa kanyang valve set. At the same time sa ating valvula. Depende na sa inyo kung gaano kadami ang lagay nyong grinding compound, guys. Pero kung meron kayong budget, no, mas maganda siguro kapag yung motor ay naka-experience ng ganitong senaryo. The best pa rin na advice is magkapalit tayo ng bagong valvula kung meron kayong makitang kaparehang valvula niya. Kasi yung mga valvula, guys, meron din yung expiration, no? Meron din ating lifespan. Pero halimbawa kung meron talagang budget, pero kung wala, pwede natin siyang i-valve up o i-grind. Ganito lang DIY ang gawin niyo. Kung nakita niyo yung video ito, napaka-basic lang po mag-grind ng valvula. Kung meron kayong pangtanggal sa ating mga valve spring, o wala, DIY na lang yung mga tubo. Tapos, kung wala kayong barina pang gamit ng pag-grind, pwede yung hose na mataas. Tapos, pwede na kayong mag-grind ng valvula, guys. Ganun lang, kahit matagal yung manumano natin pag-grind gamit ang hose na mataas, ang importante is, hindi na siya magkaroon ng singaw once na i-assemble natin siya. Yun po ang pinaka-importante kung bakit natin siyang i-valve up. So, first natin sasalang na i-grind ay ang kanyang exhaust. Okay. So, barina ang ating ginamit para mapabilis ang ating paglinis sa kanyang valve set at ang ating valvula. Pagkatapos ng exhaust, lipat tayo sa intake na valvula, guys. Yun, makapit ang yung valvula natin. So, lipat tayo sa intake na valvula. Same na paraan pa rin ng ating pag-grind. Tapos na tayo mag-apply ng coarse na grinding compound. Ang next na naman natin gawin ay mag-grind naman tayo gamit ang ating fine na grinding compound, guys. Yung pang pinali natin. So, check muna natin ang resulta ng ating naunang trabaho. Yung pang para partial lang. So, yun. Medyo makintab na. Pero mas maganda ang resulta kapag nag-apply tayo ng fine na grinding compound. Check din natin ang exhaust. Kasi ito yung medyo may katigasan, guys. Dala na rin marami-rami at makapal ang ating carbon deposit na mo sa ating valvula. So yun, medyo makinis na rin siya, guys. Hindi gaano klaro. Pero kita nyo naman na meron ng improvement ng ating valvula. Nauna natin ginamit na course. So next, ang fine. Pang pinali natin, guys. Pampakintab ng ating valve set at saka valvula. So ang grinding compound, guys, ay napakamura lang po. Ito ay mabilis sa mga motor shop. Pwede din sa mga auto supply. Nasa mga 120 pesos lang atang pares dyan o set. So, maglalagay na tayo ng fine na grinding compound sa intake. Same na paraan pa rin. Barina pa rin. At the same time, depende na sa inyo kung gaano katagal kayo mag-grind. Ang importante ay hindi nasisingaw ang ating valvula once na maglalagay na tayo ng gasolina sa ating daraanan sa ating cylinder head. Okay. So, lagyan na natin ang ating exhaust pang pinali. Shoutout nga pala sa ating mga lahat na sulit tagapanood sa ating mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. So, yan po ay fine na grinding compound. Baka magtanong kung Lods, Boss, Idol, pwede na bang hindi natin i-grind ang valvula kapag nakabili na tayo ng bago? Mas maigi pa rin, guys, na i-grind pa rin natin yan kasi yung valve set o salpakan ng ating valvula, yung reflection niya is may carbon deposit yun. So possible kapag bago ang ating valvula, may tendency na tatagas ang ating valvula, guys. Kailangan natin tanggalin yung namumuong carbon deposit sa ating valve set. So gamit pa rin ang ating grinding compound, yung coarse at saka fine. Mas maigi pa rin na i-grind pa rin natin kahit bagong bili ang ating valvula. Iwas problema, aberya kung sakali mang i-assemble natin ang ating motor. So, yun po ang advice ko, guys. Tapos na natin mag-grind ang dalawang valvula, guys. Pwede natin tanggalin. At siyempre, lilinisin natin gamit ang gasolina.
So yun, klarong-klaro na. May resulta na sa ating trabaho. Siyempre yung combustion chamber na ginray na natin, lilinisin na natin yan guys gamit ang ating gasolina. Di pwedeng valvula lang ating lilinisin. So, try natin silipin sa ating camera kung makapokus na ba ang ating camera. Hirap ata makapokus. So, importante makintab na siya. Hindi na katulad ng una na may carbon na nakapatong sa ating valvula. So, check natin yun, no? Yun, pantay na pantay ang ating pag-grind, guys. Halimbawa, kapag tapos na tayo mag-grind, tapos inasimbol na natin, may moisture o tagas pa rin na malakas sa ating valvula. Ibig sabihin, guys, bingkong po ang inyong valvula o may problema. Ang valve seal na kinabit natin ay XRM, no? Halos magkapre lang po ang kanilang purma o laki. Pati na rin size ng kanyang valve stem. Kaya XRM po ang kinabit ko, guys. At the same time, maganda ang ating valve seal na kinabit kasi double spring po siya. May spring sa baba, at the same time, may spring din sa kanyang valve stem. Taan nyo lang kapag kahit anong grind nyo sa valvula, kung mayroong leaking pa rin pag-assemble nyo, guys, check nyo yung buong surface ng ating valvula. Kung meron siyang maitim at may kalahati na puti, ibig sabihin, valvula po ang problema at need nyo na siyang palitan. So, dito lang po magkabit ng valve seal, no? So, itulak nyo lang siya pababa sa ating valve guide. Automatic papasok yan. Kasi malambot naman ang ating valve seal kasi yan po ay rubberized. So, itulak nyo lang, ipatong nyo lang, guys. Napakali lang po i-install ang ating valve seal. Ayun. Kahit malayo ang ating camera, makikita naman natin kung paano na siya nilagay yung dalawang valve seal. Yun, no? So, ox na. So, pwede natin ibalik ang dalawang valvula natin. Take, yun, no? Klarong-klaro na mahigpit talaga ang kapit ng ating valve seal, guys. Kasi kapag once nilagay natin yung valvula, is para siyang pinipigilan niya. Parang nag-stuck up pa siya ng kaunti. Saka natin siya pinrace ating valvula. So, pwede natin ilagay ang ating compression ring o compression spring pala o valve spring. Tapos yung valve lock natin o valve cutter. So, ngayon, ang gagamitin naman nating valve breaker, guys, is yung pangbalik, no? Pang-lock. Ina yung pangtanggal, ngayon yung pang-lock. So, kailangan pa rin lagyan natin ng sapin sa ilalim. Yung bilog na nilagay ko, guys. Ang purpose nun, pag once na tinulak natin yung valve breaker is hindi, yan, no? Yung itim na bilog sa ilalim natin combustion chamber. Ang purpose nun, para once na tinulak natin yung lock o valve cutter is hindi bababa ang ating valvula. Ganoon lang kadali ang pag-install ng valve lock, guys. Sabay pihit. Basta wag nyo yung sentro yung mata nyo sa gitna ng ating valve lock kasi may possible na pag binatawan nyo ang valve breaker, lilipad ang ating lock, possible din matatamaan ang inyong dalawang mata. Nangyari na yan sa ibang mga mekaniko pagkatapos pag-install ng lock, sabay tulak, tapos tiningnan ng at sinintro pa pagtingin, yun, tumilapon ang lock, natamaan pang mata, disgrasya malala. So, mas migi distansya kaunti ang ating mga mata, guys, palayo, pag once na yun, naglalagay ng valve lock sa ating valve spring. So, yan mga advice ko, guys, at tips. Yung mga nag-DIY at bago pa lang sa ganitong mga diskarte sa trabaho. So, sabay pihit, tulak, sabay pirsa, yun, napakadi lang ikabit ang valve lock na ating valvula. Since nilagyan na natin ang dalawang valve spring, so, yung pinaka-moment and truth, ang paglalagay na ng gasolina, bawat bunga nga ng ating cylinder head. Dito na natin malaman kung naging sakto o tama ang ating pag-valve lock sa ating dalawang valvula. Unahin natin ang kanyang intake. So yun, napakaganda, guys, ng resulta. Walang katagas-tagas. Napakalinis at napakaswabe ng ating trabaho. Siyempre, next, ang ating exhaust na naman. Ang lagyan, ito yung may issue kung bakit nagkaroon siya ng loss of compression o singaw sa ating cylinder head. Lagyan natin ng gasolina. Halimbawa, kung may counting singaw o moisture, kailangan nyong i-grind ulit, guys, hanggang ma-perfect nyo ang trabaho. Kailangan walang katagas-tagas yan kasi ang advantage niyan,
maganda ang tono at minor ng ating motor. Once na may tagas yan, panigurado, under man yan, pero matagal makakuha ng tamang minor o tono. So check na natin, yun, goods naman siya guys. Wala naman siyang tagas, no? Ibig sabihin, naging tama ang ating pag-develop at sakto lang ang ating trabaho. So yun lang guys, no? Sana sa video kong ito ay dagdag ka lang naman sa mga baguhan pa lang at bago pa lang sa ating YouTube channel at Facebook page. Pagkatapos ating malagay ang dalawang balbula, next, ibalik na natin ang dalawang rocker arm. Siyempre kung paano nyo tinanggal nung una, yun din ang paraan kung paano natin siya ibalik. Ibalik ang pin, sabay lagay rocker arm, tapos yung bushing niya sa tagiliran o spacer. May dalawang spacer yan, di ba? So huwag nyo kalimutan ibalik yun. Next, ang ating sa rocker arm naman sa exhaust. So kapag experience kayo medyo matigas ipasok yung pin, luwagan nyo lang yung nut o valve adjustment para mabilis makapasok ang ating pin at hindi siya pilit. Kasi mayroong mga na time na medyo mahirap siya ipasok yung pin dahil na nakatulak ang ating valvula o maikpit ang ating adjustment. Luwagan nyo lang yan, automatic papasok yan. Ready na siya i-assemble sa kanyang makina. The next day. So ito na, no, malinis na ang kanyang base ng kanyang makina. At ito na yung cylinder block na pinaribor natin. At syempre, ito yung bagong piston natin na ikakabit. Wow! Yan po ay Honda guys, no. Tulad ng naunang ginamit na mekaniko, Honda pa rin ang ating ginamit na piston. Kasi hirap po makahanap ng Yamaha Biga 115 FI na piston. Meron tayo minamodified niyan nga kaunti guys, no, sa kanyang piston para may kabit natin yan sa kanyang makina. So ito po yung piston kit na ginamit natin guys, Wave Dash 0.75 na rebore. Kasi noon ang piston niya is rebore 50 na siya, no. So sayang din kung i-rekta natin sa rebore 100 yung biga talaga na piston. Kasi nakakita ko ng piston sa biga kaya lang rebore 100. Pero mas maigi is dadaan mo tayo ng sa rebore 0.75. So yan po ang itsura nating liner guys. Pagkatapos natin siyang iparibor, wala nang gasgas, mga hairlines, mga butlig-butlig o kahit anong kulay na indication na ito ay dumaan sa pagka-standby. So yan po after na pagkatapos natin siyang i-ribor. Napakakinis, swabe at napakakintab. Yun, no? So ang halaga po ng ribor sa bayan natin sa machine shop ay nasa mga 350 pesos po ang charge nila sa pagpaparibor ng ating cylinder block. Siyempre, before natin i-install ang ating block sa kanyang makina, is ibabahagi ko sa inyo guys kung paano natin isa-isahin ilagay yung mga rings sa ating piston. So, meron siyang 5 na klase na rings guys, no? 2 compression ring, isang expander ring, at sa 2 oil ring. 2 oil ring pala yun. Yan po ang mga kakabit natin sa ating piston. Unahin natin ikabit ang kanyang expander ring. Yung parang kulubot na ring. Siyempre, kahit saan lagay nating ring gap, pwede na rin. Basta importante is, hindi makatabi yung mga ring gap ng ating 2 oil ring. So, ang mangyari, yung expander ring natin guys, ay sinasandwich ng 2 oil ring natin na manipis. So, una yung sa ibaba, at yung pangalawa namang oil ring is ibabaw ng ating expander ring. So, basta ang ring gap guys ay iwasan yung magkatabi. Kasi yung piston natin sa loob ng ating liner ay unti-unti yang umiikot habang tumatagal. Ayun po ang purpose na meron siyang magkaiba at may distansya ang ring gap ng ating piston. Pagkatapos ng oil ring sa ibaba, next naman natin ikabit is pangalawang oil ring natin guys. So, ilagay natin sa ibabaw ng ating expander ring. So, parang nakasandwich lang po ang ating expander ring. Ganun lang po ang paraan kung paano natin siya ikabit. Yun. Tapos, ang next natin ikabit guys, ang 2 compression ring natin. Sa atin namang compression ring is meron siyang 2 kulay. Yung kulay itim at saka yung kulay puti. Tulad ng nakagawin natin at lagi natin kinakabit, una ay ating kulay black na compression ring. Sa unang compression ring natin guys. So, meron niyang mga letra sa ibabaw ng piston ring. Pwede niyang i-position sa ibabaw na bahagi ng piston. Kung magkabaliktad man, ito natin magawa. Basta kung nakita niyo video ito guys, depende na rin sa kung gusto niyo gayahin o hindi. Or baka malimutan niyo kung saan niyo i-position. Next naman is yung kulay puti na piston ring. Ilalagay natin siya sa ibabaw
o top compression ring ng ating piston. Meron din yung litra yan guys. So, sundin nyo lang siya. I-position nyo lang siya sa ibabaw. Kasi yun na po ang kasanayan natin at the same time, nakagaling natin kung paano tayo mag-assemble ng piston rings. So, yung piston rings natin, ang isang gap is nasa ibabaw, sa IN, at yung isa naman is sa ilalim sa exhaust. Yung IN, ang meaning po yan is intake position. So, sa ibabaw na bahagi yan, nakalagay ang kanyang direction ng ating piston sa ating makina. So, yun po ang kanyang ring gap. Yung isa nasa ibabaw at yung isa naman ay nasa ilalim. So, next is maglalagay muna tayo ng oil sa ating connecting rod ng kaunti. Tapos sa ating crankshaft assembly sa loob. Saka natin lagyan ng oil ang ating daanan ng ating piston pin para smooth ang kanyang pagpasok. So, i-share lang ako sa inyo guys, kaunti lang tungkol sa piston na kinabit natin. Yung piston na yan is Honda siya. So, ang motor natin ay Yamaha. So, ang ginawa ko is para may kabit natin yan is may binawas ako na kaunti sa kanyang piston. Yung tinatawag nating piston skirt o saya ng ating piston. Ang piston kasi na kinabit natin guys ay mahaba yung saya niya o ibabang bahagi ng piston. Kaya ang ginawa ko is binawasan ko siya. Ang purpose nun para hindi magkaroon ng pag-umpog ng piston skirt at ang ating crankshaft assembly sa loob ng ating makina. Yun ha. Yan po ang piston skirt o saya niya. Binawasan ko niya ng kaunti at pinarhiya ko sa naunang piston na kinabit ng naunang mekaniko. Ito yung sample niya guys ha. Okay. Halimbawa kung makaya-experience kayo ng ganitong senaryo. So, bawasan niyo ng kaunti ang kanyang piston skirt guys. Para hindi tatama yung dulong bahagi na yan sa ating counterweight ng ating crankshaft assembly. Yan po ang mga tips ko sa inyo. Kung sakali mang itong klaseng piston ito ay kabit ninyo sa inyong Yamaha Biga FI na 115. So, ikabit na natin yung piston pin sa kanyang connecting rod. Pagkatapos nyan is maglalagay tayo ng basahan sa kanyang bunganga ng kanyang makina. So, ang purpose nun is may iwasan natin magkaroon ng aberya o disgrasya sa ating trabaho once na magkakabit na tayo ng piston lock sa ating piston pin. Kahit matagal na kayo sa trabaho guys, mas maigi is magkaroon pa rin kayo ng depensa na kung sakali mang titilapon yung lock sa loob ng ating makina. Mas maigi na maglagay tayo lagi ng basahan. Pati sa labas siya pupunta kapag tayo nagkamali o na-disgrasya ang paglagay natin ng lock. So, yan po ang purpose ng basahan na yan guys. So, pagkatapos natin maglagay ng lock, next naman ilagay natin ay ang ating base gasket. So, pagkatapos ng base gasket, saka natin kunin ang ating cylinder block. Before natin ilagay ang ating block sa ating makina guys, ay siyempre lagyan muna natin ng kaunting pampadulas yan. Para hindi tayo mahirapan ipasok yung piston sa loob ng ating liner. So, lagyan natin ng kaunting oil. Dapat yung bagong piston natin, saka yung block natin guys, ay smooth ang pagpasok at hindi pilit. Kasi pag once na pilit ang pagpasok natin ng piston sa loob ng ating liner, medyo may kahigpitan, dapat yung siyang ibalik sa nagre-rebore. Kasi ang mangyari, magkaroon niya ng overheat. So, dapat i-check nyo agad guys, bago nyo i-install yung block nyo at piston sa inyong makina. So, kung medyo may kahigpitan man, ipahuning nyo lang siya. Importante is smooth at kayang kamayin natin ang pagpasok ng piston sa loob ng ating liner. Okay. So, yun po ang mga tips ko sa inyo guys. Yung lalo na sa mga baguhan pa lang at mga planong mag-DIY, mag-backlash assemble sa kanilang makina. So, next is hatakin na natin ang ating timing chain palabas. Pag nangalahati na tayo sa piston na nakapasok sa ating liner. So, ganito mga panahon guys, no, kailangan ang counting pasensya. Kasi napaka-importante talaga na haba natin ng pasensya kapag tayo nag-install ng piston sa ating block. At i-check lagi natin yung mga rings, dapat nakapasok siya guys. Kasi once na lumabas yung rings, possible at saka pipilitin natin ipasok kahit matigas, ang mangyari is mapuputulan tayo ng piston ring. Delikado yun. Mas may double check talaga at siyempre, huwag madaliin kapag nag-install tayo ng mga block. Alam na sa mga nagdi-DIY guys. So yun, medyo may kahirapan kaunti ang pagpasok ng ating dowel
So, need pa natin siyang pupukin kaunti ng rubber mallet, guys. Kasi yung mga dawil niyan is tinanggal ng nagre-rebore. So, yun. Yan, okay na siya. So, next ating ilagay ang ating chain guide. So, siyempre, ang next is yung mismo ang ating cylinder head. So, yung nakapanood sa ating pagbabalve wrap, guys, sa ating cylinder head, at least naglag ideya na rin yun kung paano nyo i-grind. So, hindi na ko napakita dito sa video ito. At swerte yung mga nakapanood nung last upload natin kagabi o kaganinang madaling araw. So, next, i-assemble natin ang ating cylinder head. Siyempre yung timing chain. Meron tayong upload, guys, ng sukat o haba ng timing chain ng Yamaha Biga 115 Fi. So later is i-upload natin yan kapag meron tayong time. Sa video ito ay siyempre kung gusto malaman kung anong haba ng ating timing chain, kung itong video ito ay napanood mo, ang haba ng timing chain ng Yamaha Biga 115 Fi ay 90 po ang kanyang haba. Okay. 90 po ang kanyang length at magkapareha sila ng Honda Beat Fi na timing chain ang haba. So, luwagan mo natin yung malaking bolt na yan kasi sa gabal yan, hindi makapasok ang ating timing chain. Yung may alin na yan na 6mm. So, saka natin ipasok o higpitan kapag nakalabas na ating timing chain. So, next, maglalagay natin ng plate sa kanyang cylinder head. Pagkatapos, yung 4 na nut. Pag nilagay na natin yung 4 na nut sa kanyang cylinder head, next na natin ikabit ang dalawang mataas na alin na stud bolt sa loob ng kanyang cylinder head. Siyempre sa paghihigpit ng 4 na nut yan, guys, tulad ng nakagawian natin at nakasanayan, ikis lang ating pagsisimula ng paghigpit at dandahan lang siya ang paghihigpit. So, ang purpose naman para maganda po ang pag-press ng ating mga gasket sa ating cylinder head at saka cylinder block. So, ikis-ikis lang tapos dandahan. So, yun po ang mga discarding, matagal na natin mga discarding, guys, sa ating pagtatap overhaul sa mga makina. So, kapag pila natin na medyo mahigpit ng 4 na nut, ipipena na natin ang dalawang stud bolt sa tagiliran. Higpitan na rin natin. So, yes, yan po ang pinakahuli natin na hihigpitan. So, kapag kumpleto ng lahat, nahigpitan na, ang next natin gawin, guys, ay ilalagay na natin ang kanyang camshaft sprocket. So, dito, tuturuan ko kayo kung paano siya i-timing ang kanyang camshaft sprocket. So, kita nyo bang guhit na yan? Yan po ang kanyang timing mark sa ating top. So, dyan po nakatap ang ating camshaft sprocket. Siyempre, nakatap na ang ating piston kanina. Automatic nakatap na rin ang ating magneto. Maya ipakita sa inyo, guys, kung anong design ng top ng magneto ng kanyang motor ng Yamaha Biga Fi. So dito kailangan mo siya sikwatin ng dandahan gamit ang maliit na flat screw hanggang tumama yung timing mark natin sa ating cylinder head. So ganyan lang po ang paraan, guys, kung paano natin i-adjust ng dandahan para makita natin at malagyan natin sa tamang position ang ating camshaft sprocket. So sa plate ng ating cylinder head, guys, is meron siyang guhit. Kaya natin tinuro o dapat yung guhit na yun at guhit sa ating camshaft sprocket ay dapat nagko-coincide. Makikita mo naman sa butas sa kanyang camshaft sprocket yung guhit ng ating plate. So yan, guys, malapit na natin mailagay ang ating camshaft sprocket. So nilagay na natin siya. So yan, magpakita sa inyo, guys. Yung butas na yan is merong guhit yan. Kasi yan po palatandaan ng timing ng ating camshaft sprocket. So yun, kita nyo ba yung guhit na yan sa loob ng butas? At siyempre yung guhit sa butas ng ating magneto. So dapat na-coincide po ang dalawang yan para hindi tayo mahirapan pandarin ang kanyang motor. Zoom in na natin ng kaunti. Kita nyo yung butas na yan. Guhit na yan sa butas. At guhit na rin sa ating top ng ating camshaft sprocket. So kapag na-coincide yan, matik na yan, guys, madali lang paandarin ang ating motor.
Turo sa kamay. So, siyempre, ilagay natin ang ating bolt. Tapos, sigpitan natin gamit ang ating impact wrench, manumanong impact wrench. Noong naunang pagbaklas natin guys, ay napakaluwag talaga ng kanyang timing chain. Kaya nire-recommend ko ni Bossing na mas megis palitan siya ng timing chain. Baka kasi problema pa sila kung sakali. Kasi napakalaw-law na talaga ng kanilang timing chain. At naging okay naman si Bossing guys. At approve naman sa kanya. So next, ilagay na natin ang ating toaster. Medyo na late yung paglagay. Dapat supposed to be yung toaster is nilalagay na, pinapatong na natin yan. Nung inasimbol natin ang kanyang cylinder block. Pero ox lang. Importante is may kabit na rin natin siya. So pagkatapos yan guys, sigpitan natin ang ating bolt. So saka natin i-release pa counterclockwise ang ating tensioner toaster. Para ma-check na rin natin ang ating timing chain. Kung goods na ba ito na bang law-law. So yun, na-release na natin at check natin yung timing chain. Kasi nung una guys is pinakita ko sa inyo nun. Magalaw talaga ang kanyang timing chain. Nasa last adjust na siya. Yun no. Goods na siya guys. Yun, di ba? Hindi na siya gumagalaw. Kapit na kapit talaga bawat ngipin sa kanyang camshaft sprocket. So ulitin ko lang, ang kanyang timing chain, ang kaparehan niya ay Honda Beat FI na motor. So lagyan natin ng oil ang ating timing chain para automatic may lubrication na siya guys kapag umaandar na ang ating motor. Matagal po makapasok ang oil dyan sa ating timing chain kasi nasa kabilang banda yan ng ating makina. So i-check na natin ang ating valve clearance. So sa valve clearance naman ito guys ay side play lang siya, no? Side play. So dito di po stricto ang motor na ito sa valve clearance. Importante is hindi siya tulak o nakatukod. Side play lang. Kahit hindi na tayo gumagamit ng filler gauge. Filling gauge lang, sapat na. Yun. Kapag okay yung side play, pwede natin siyang i-retightening yung dalawang nut na yan sa kanyang valve adjustment o rocker arm. Tapos, ikot-ikotin natin ang ating camshaft sprocket kung smooth na siya. Diba matigas? So, lagyan natin ng counting oil. Kasi bagong-bago po ang ating timing chain at nalimutan ko siyang ibabad sa oil guys. So, yan. Goods naman siya. So, ang kulang na lang is yung ilalagay na natin yung takip o valve tappet cover ng kanyang cylinder head. Goods na rin ang kanyang valve clearance at hindi gumagalaw. Yun po ang purpose na inikot-ikot natin siya. Kasi may pagkataon kasi na gumagalaw ang ating adjustment kapag pinikot-ikot natin siya. So, double check po ang purpose na yun. So, goods na siya lahat na guys. Nakikabit na natin. Nagpitan na rin natin. Ang next is yung cylinder head cover. Ibalik na rin natin. Konti na lang at maririnig na natin ang pinali ng ating motor. Hipitan natin yon gamit ang ating L wrench na 10mm. So, ibalik na natin ang kanyang throttle body guys. At i-check muna natin ang kanyang compression kung okay ba ang pressure ng kanyang compression. Kasi nung una sa part 1 is wala talagang compression. Dahil na rin is merong singaw ang kanyang valvula. Since tapos na siyang mag-grind, sure talaga tayo na meron na itong compression. So, lipat tayo sa kabila. Check muna natin ang partial na check sa kanyang compression. Kahit hindi mo natin kakabit ang kanyang throttle body. Okay. Yun, okay na okay ang kanyang compression guys. Klarong-klaro na talaga na goods ang ating pag-grind ng kanyang valvula. So, ilagay na natin ang kanyang throttle body para mapaandar natin ang kanyang motor guys. So, yun, nalagay na natin ang kanyang throttle body at nalinis ko na rin ang kanyang spark plug. Na-check na rin natin ang kanyang compression. So, ito na yung moment of truth. Ikakabit na natin ang kanyang spark plug.
para mapaandar natin ang kanyang makina. Siyempre guys, tulad ng mga nakagawin natin kapag tayo nagpa-overhaul, dapat i-double check natin yung oil na pasok sa ating cylinder head. Sa itong motor na ito guys, i-share ko sa inyo kung saan tayo mag-check kung mayroon pumapasok na oil sa ating cylinder head. Pero paandarin muna natin siya. So yun, nakabitan natin yung spark plug at spark plug cap. Siyempre, una natin ang kanyang susi. So yung bolt na yan guys, yan po ang kanyang oil faucet o check valve niya. Kung mayroong oil na tumatagas papunta sa ating cylinder head o pumapasok sa ating cylinder head. Yun, una natin susi at start na natin. Oh my God! Wow! So yun guys, umandar na ang kanyang motor, napakaganda ng kanyang minor. Buksan natin itong bolt nito. So yun, klarong-klaro at maganda ang tagas ng kanyang oil. Maganda ang pasok ng oil sa kanyang cylinder head. Maganda rin ang andar ng kanyang motor. At resulta na rin sa ating maayos na pag-grind ng kanyang cylinder head. So yun na guys, no, sa araw na to, sana may natutunan naman kayo kapag yun ito ay naka-experience ng ganitong senaryo. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at panood sa mga upload ko, mga pa YouTube at saka Facebook. Ride safe, God bless. At shout out sa ating napakasipag na mekaniko. Ayos.